at mabigat para sa isang politiko na malapit na yung election 2028, mabanggit ka pa. 'Di ba? So wala, hindi na yung impeachment na yan. Hindi na rin yan yung justice na yan. Ang pinag-uusapan dito, alam nyo kung ano mga kaibigan? Etong administrasyon ni PBBM nasa huling yugto na. Kasi binubuhos na niya lahat ng magagawa niya para makuha lang nila yung gusto nilang gawin. Na halos katulad dito, ang hindi nila controlled ngayon yung Senado. Kaya medyo nangangamba sila kasi bubuksan na uli yung flood control anomalies And we all know, during Marcoleta term doon sa pagiging chairman niya ng Blue Ribbon Committee, nung sinimulan niya yung investigation, 'di ba? Nagulatan lahat Even siguro tayo na sumusuporta sa kanila. Nagulat 'di ba? Pati yung administrasyon nagulat din. Kaya on the same day na biglang nagkabulalas ng mga pangalan na proponents doon sa flood control anomalies na yan, binanggit yung mga pangalan ng mga kongresista. Ano nangyari? Biglang nagkaroon ng change of leadership. 'Di ba? Yan talaga, flood control talaga ang pinaka-reason kung bakit magulo ngayon diyan sa Senado. 'Di ba? Flood control din ang issue kung bakit si PRRD nasa dahig. Kasi tandaan natin yung mga mali-maleta, naalala ninyo no, yung sinasabi ni pangalan nito Zaldico doon sa kanyang revelation videos na nagde-deliver sila ng mga mali-maleta at nag-confirm doon yung 18 ex-marines at ilan doon sa mga maletang na-delivera nila, nabigyan nila di umano yung mga ICC. 'Di ba? Flood control talaga. Ito talaga yung pinaka-iiwasan nila. Sabi nga dun sa isang political analyst na napanood ko na kapag nabuksan to ulit at ang humawak nito ay si Senador Marcoleta, halos mauubos talaga yung mga politiko sa Pilipinas. Kasi halos lahat sila sangkot sa issue ng flood control. Kaya takot na takot sila At ito rin yung ginagamit ng panakot. 'Di ba? Sa mga kongresista para sumunod kung anong gusto ng administrasyon. Huwag na tayong maglokohan. Huwag na tayong yan naman talaga yung totoo. Kasi ayaw nilang ituloy yung investigasyon ng flood control. Ayaw nila yan. Kaya nga binuo nila yung Independent Commission for Infrastructure para mag-investigate ng mga flood control anomalies ng DPWH or mga infrastructure na may anomalya. Kaya nila binuo yan para tapusin yung hearing ng Blue Ribbon Committee at ng House of Representatives. Kaya nga nung nabuo yung ICI, ano nangyari? Pina-stop, huminto yung investigasyon ng House of Representatives. Ang tanging natuloy lang nun is yung Blue Ribbon Committee kasi si Marcoleta pa yung may hawak ng Blue Ribbon na yon. Ang hindi lang nila nagustuhan, nagsalita yung Diskaya. Kaya nag-change of leadership. Nung si Ping Lacson na yung naging chairman ng Blue Ribbon Committee, what happened next? Ano nangyari kasunod? 'Di ba? Puro delay yung hearing. Dinidelay yung hearing. Hindi iniimbitahan yung mga resource person na dapat imbitahan. Like halimbawa, Adrian Bersamin, 'di ba? Yung 18 ex-marines, si Zaldico. 'Di ba? At kung sino-sino pa na nagsasabi na gusto na lang magsalita tungkol sa flood control na 'to. 'Di ba? Even yung Cabral files na sinasabi ni Congressman Leandro Libiste na hawak niya mismo, hindi rin pinag-usapan. Kaya nga, nung nagsalita, yung surprise witness na si Orly Gutesa nung nakaraang taon, pansinin ninyo mga kaibigan, no? Ano nangyari nun? After that day, biglang sinuspinde ni Senator Tito Sen, kasi sila pa yung majority, di ba? Siya yung Senate President that time. Hininto nila yung hearing ng susunod na Blue Ribbon. Kasi bakit? Nagulat sila, biglang nagsalita si Orly Gutesa di ba? At hindi lang Blue Ribbon yung pinahinto nila, even yung plenary session ng Senado noon, hininto nila. Bakit? Kasi kasunod noon, magkakaroon sana ng pagpapalit ng leadership after na magsalita yung si Orly Gutesa. Napahinto yun kasi sinuspinde ni Senator Tito Sen, ni former Senate President Tito Soto, yung plenary noon. Di ba? Pansinin nyo, 1 month mahigit yata yun, kung di ako nagkakamali, yung tinagal bago makabalik yung plenary session kasi November yun magkakaroon sila ng Senate break that time, di ba? So, parang matagal yung inintay at ang dami ng issue na pumalo noon. 'Di ba? Nandun yung kaliwat ka ng rallies, impeachment ni VP Sara. So, nalibang tayo sa iba't ibang issue na binagsak sa atin ng mainstream media.
Di ba? Binagsak sa atin. So dahil nga nalito tayo, nawala tayo doon sa focus sa flood control. Di ba? Ang nangyari ngayon, hindi nagtagumpay yung majority, ay yung minority nun, kay Alan Peter Cayetano, na magkaroon ng pagpapalit ng leadership. At doon na nga binuksan ni Senator Marcoleta, yun na nga, na meron daw na nakikialam from executive doon sa ginagawa ng diyan sa Senado. So, then after noon, nagkaroon ulit ng mga hearings, 'di ba? Parang 2 hearings pa yung sumunod at yung pinakalas na hearing itong taon lang na wala naman nagbago, wala naman naidagdag at walang progress doon sa ginawa nilang investigation. At ang gusto nila ngayon, dahil nga medyo mainit na talaga sa mata ng taong bayan yung issue ng flood control, ang ginawa nilang technique ngayon, gumawa ng partial report, etong si Pinky, at gusto niya, pirmahan muna ito ng majority ng mga senador yung ginawa niyang partial report bago daw ituloy yung panibagong hearing ng Blue Ribbon. Ayaw talaga nila. Kasi ang plano talaga, burahin na yung issue ng flood control. From the very start, yan talaga ang pinaka-problema nila. At ito rin kasi ang magtatanggal ng mga maskara nila. 'Di ba? Kaya nga, I will support talaga. June 4, mga kaibigan, no? June 4, save the date. I-markahan nyo na sa kalendaryo ninyo na June 4 yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Ang gusto kong makita, paano kaya kung pursigihin nila etong si Senador Marcoleta? Kasi si Senador Marcoleta yung tinalaga bilang bilang subcommittee chairperson na mag-iimbestiga particularly dito sa flood control anomalies na to. Which is bagay para kay Senador Marcoleta kasi nakita natin yung first 3 hearing ng BRC about flood control. Ang laki ng progress ng ginawa niya. 'Di ba? At nakita natin yung transparency doon sa ginawa nilang investigasyon ni Senador Marcoleta. Unlike doon sa investigasyon ni Pinky na medyo lousy at masyadong talagang parang merong kinokontrol na message, 'di ba? So hindi na ibibigay lahat ng dapat sabihin ng mga resource person. Unlike dito kay Marcoleta, sige, sabihin niyo lahat ng gusto niyo sabihin. Ganoon ang mangyayari ngayon sa next hearing ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga diyan talaga sila natatakot. Kasi si Senador Marcoleta, once na mag-imbestiga, yung mga resource person, hinahayaan silang magsalita kung sino yung gusto nilang banggitin. At mabigat para sa isang politiko na malapit na yung election 2028, mabanggit ka pa dito sa flood control anomalies na to. Kasi ito, hindi makakalimutan ng mga Pilipino, especially yung mga naapektuhan ng bagyo sa bandang Bisaya region. 'Di ba? Diyan sa Cebu at ibang parte ng Visayas na naapektuhan ng flood control na pagbaha ng bagyo, 'di ba? So, kung sino yung mababanggit dyan sa flood control, delikado yung kanilang political career.